mga bata! Maligayang pagbabalik sa ating EduVlog. At muli, ako nga pala si Sir Aris na magtatalakay ng mga aralin sa Filipino. Ano pang inaantay natin? Tara, dumako na tayo sa ating talakayan. Tara, simulan natin! Narito ang ating layunin. Para sa araw na ito ay natutukoy ang gamit ng pangalan sa pangungusap. Sa araw na ito ay tutukuyin natin ang mga gamit ng pangalan sa pangungusap. Dumako na tayo sa ating panimulang gawain. Para sa ating panimulang gawain ay narito ang ating panuto. Tukuyin ang pangapangalang ginamit sa pangungusap. Ang DENR ay kagawarang humahanap ng solusyon para sa kaligtasan ng mga kagubatan na nalalagay sa panganib. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang tukuyin ang mga pangalang ginamit sa ating pangungusap. Mukhang kailangan nyo pa ng sapat na oras para matukoy ang mga pangalang ginamit, kaya bibigyan ko kayong muli ng 10 segundo. Narito ang ating mga kasagutan. Ang mga pangalang ginamit sa pangungusap ay DENR, kagawaran, solusyon, at kagubatan. Ito ang 4 na pangalang ginamit sa ating panimulang gawain. At dumako na tayo sa ating talakayan patungkol sa gamit ng pangalan. Ano-ano nga ba ang mga gamit ng pangalan? Ang unang gamit ng pangalan ay simuno. Ang simuno ang pangalang pinag-uusapan sa pangungusap o ito ang paksa ng pangungusap. Halimbawa, ang DENR ay tumutulong upang masagip ang kagubatan sa bansa. Ang DENR ay tumutulong upang masagip ang kagubatan sa bansa. Ano ang simunong pangalan ginamit sa pangungusap? Tama, DENR, dahil ito ang simuno o paksa ng pangungusap. Iba pang halimbawa. Ang ilog ay sama-samang nililinis ng mga tao. Ang ilog ay sama-samang nililinis ng mga tao. Ano ang simunong ginamit sa pangungusap? Ang sagot ay, tama, ito ay ilog. Dahil ito ang simuno o paksa ng pangungusap o ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Tandaan, ang simuno ay ang pangalang pinag-uusapan sa pangungusap. Tandaan ninyo yan, ha? Dumako na tayo sa ikalawang gamit ng pangalan at ito ay ang pantawag. Ang pantawag ang pangalang tinatawag o sinasambit sa pangungusap. Halimbawa, bata, ikaw ay tunay na kahanga-hanga. Bata, ikaw ay tunay na kahanga-hanga. Ano ang pangalang ginamit na pantawag sa pangungusap? Ang sagot ay, tama, ito ay bata. Dahil ang pangalang bata ang tinatawag sa pangungusap o siya yung tinatawag. Iba pang halimbawa. Jose, isa kang tunay na bayani. Jose, isa kang tunay na bayani. Ano ang pangalang ginamit bilang pantawag sa pangungusap? Ang sagot ay, tama, Jose. Dahil ang pangalang Jose ang pangalang tinatawag sa pangungusap o tulad nga ng sabi ko kanina, ito yung tinatawag sa pangungusap. Kaya, tandaan, ang pantawag ay ang pangalang tinatawag sa pangungusap. Dumako na tayo sa ikatlong bilang at ito ay ang pamuno.
Ang pamuno, ang simuno at ang isa pang pangalang nasa bahagi ng paksa ay iisa lamang. At ang pamuno, ang isa pang pangalan ng simuno ay parehong nasa bahagi ng simuno o paksa. Upang mas lalo nating maunawaan, balikan natin ang bahagi ng pangungusap. At ito ay may simuno at panaguri. Sa simuno, makikita natin ang paksa o ang pinag-uusapan. So, ibig sabihin, ang pamunong pangalan ay makikita natin sa bahagi kung nasaan ang simuno. Tandaan na, ang pamuno ay nasa simunong bahagi lamang. Para mas lalo nating maunawaan, narito ang isang halimbawa. Ang DENR, ang kagawarang tumutulong sa pagsagip ng mga kagubatan. Ang DENR, ang kagawarang tumutulong sa pagsagip ng mga kagubatan. Ang sagot ay kagawaran dahil ito ang isa pang pangalang nasa bahagi ng simuno o paksa. Ito ang buong simuno, ang DENR, ang kagawaran. So, ibig sabihin, ang pangalang kagawaran ang ginamit bilang pamuno. Narito ang isa pang halimbawa. Si Emilio Aguinaldo, ang pangulong nagmula sa lalawigan ng Cavite. Si Emilio Aguinaldo, ang pangulong nagmula sa lalawigan ng Cavite. Ano ang ginamit na pangalan bilang pamuno? Tama, pangulong. Dahil ito ang isa pang pangalan nasa bahagi ng simuno o paksa. Yan, ang ating simuno ay si Emilio Aguinaldo, ang pangulo. At ang pangulo ang isa nating pangalan. Tandaan, ang pamuno at ang simuno na nasa bahagi ng paksa ay iisa lamang. Dumako na tayo sa ikaapat na bilang at ito ay ang kaganapang pansimuno. Ito ang simuno at ang isa pang pangalang nasa bahagi ng panaguri ay iisa lamang. Ang isa pang pangalan ng simuno ay nasa bahagi ng panaguri. Tulad ng ginawa natin kanina, binalikan natin ang dalawang bahagi ng pangungusap at ito ay ang simuno at panaguri. Ang kaganapang pansimuno ay matatagpuan sa bahagi ng panaguri at ang panaguri ang nagsasabi o naglalarawan sa simuno. Ulitin ko, ang kaganapang pansimuno ay makikita sa bahagi ng panaguri. Upang mas lalo nating maunawaan ay dumako tayo sa ating unang halimbawa. Ang DENR ay kagawarang tumutulong upang mahuli ang mga iligal na nagtutroso sa gubat. Ano ang kaganapang pansimunong ginamit sa pangungusap? Ang sagot ay kagawaran dahil ito ang isa pang pangalang nasa bahagi naman ng panaguri. Ang ating simuno ay ang DENR at ang panaguri naman ay kagawarang tumutulong upang mahuli ang mga iligal na nagtutroso sa gubat. Narito ang isa pang halimbawa. Si Emilio Aguinaldo ay pangulong nagmula sa lalawigan ng Cavite. Ano ang kaganapang pangsimunong ginamit sa pangungusap? Ang sagot ay Pangulo, dahil ito ang isa pang pangalang nasa bahagi ng panaguri. Ang simuno natin ay si Emilio Aguinaldo at ang natitira ay ating panaguri. Tandaan, ang simuno at ang kaganapang pansimuno na nasa bahagi ng panaguri ay iisa lamang. Dumako na tayo sa ikalimang gamit ng pangalan at ito ay ang layon ng pandiwa. Ito ang pangalang ginamit bilang layon ng salitang kilos sa pangungusap at ito ang pangalang tumatanggap ng kilos sa pangungusap. Halimbawa, humanap ng solusyon ang mamamayan para masagip ang kagubatan ng bansa. Humanap ng solusyon ang mamamayan para masagip ang kagubatan ng bansa. Ang layon ng pandiwa ay tama, solusyon, dahil ang solusyon ang pangalang tumatanggap ng kilos ng pandiwang humanap. Iba pang halimbawa. Nagtanim ng halaman si Julia sa kanilang hardin. Nagtanim ng halaman si Julia sa kanilang hardin.
Ano ang layon ng pandiwa? Tama, ito ay hanghalaman dahil ang pangalang halaman ang tumatanggap ng kilos ng pandiwang nagtanim. Tandaan, ang layon ng pandiwa ang pangalang tumatanggap ng kilos sa pangungusap. Dumako na tayo sa huling gamit ng pangalan at ito ay ang layon ng pangukol. Ito ang pangalang ginamit bilang layon ng pangukol sa pangungusap. At ito ang pangalang pinag-uukulan ng pangukol sa pangungusap. Halimbawa, ang paksa ng usapan sa talata ay tungkol sa kapaligiran. Ang paksa ng usapan sa talata ay tungkol sa kapaligiran. Ano ang layon ng pangukol? Kapaligiran, dahil ang pangalang pinag-uukulan ng pangukol na tungkol sa ay ang kapaligiran. Narito ang iba pang halimbawa. Ang mga programa ng ahensya ay para sa kaligtasan ng kagubatan. Ang mga programa ng ahensya ay para sa kaligtasan ng mga kagubatan. Ano ang layon ng pangukol? Tama, ang kagubatan dahil ang pangalang pinag-uukulan ng pangukol na para sa ay ang kagubatan. Tandaan, ang layon ng pangukol ay ang pangalang pinag-uukulan ng pangukol sa pangungusap. Simuno, pantawag, pamuno, kaganapang pansimuno, layon ng pandiwa at layon ng pangukol ang 6 na gamit ng pangalan. Tara, palawakin pa natin. Para sa ating gawain ay narito ang ating panuto. Sagutin ang sumusunod na katanungan sa bawat bilang. Una, anong pangalan ang ginamit bilang simuno? Si Marco ay isang mag-aaral na tumutuklas ng solusyon para sa pagdami ng basura. Ano ang simunong ginamit sa pangungusap? Ang sagot ay Marco. Marco ang simuno sa ating pangungusap. Kalawang katanungan. Anong pangalan ang ginamit bilang kaganapang pansimuno? Ang tamang sagot ay mag-aaral. Ang mag-aaral ang kaganapang pansimuno. Ikatlong katanungan. Anong pangalan ang ginamit bilang layon ng pandiwa? Anong pangalan ang ginamit bilang layon ng pandiwa? Ang tamang sagot ay solusyon. Dumako tayo sa ika-4 na katanungan. Anong pangalan ang ginamit bilang layon ng pangukol? Anong pangalan ang ginamit bilang layon ng pangukol? Ang tamang sagot ay basura. Basura ang layon ng pangukol. Dumako naman tayo sa ika-5 katanungan. Anong pangalan ang ginamit bilang pantawag? Kuya, kayo po ba ang maghahatid sa amin sa paaralan ngayon? Kuya, kayo po ba ang maghahatid sa amin sa paaralan ngayon?
Ang tamang sagot ay kuya. Kuya ang ginamit na pantawag sa ating pangungusap. Dumako na tayo sa huling katanungan. Anong pangalan ng ginamit bilang pamuno? Si Jonas, ang mag-aaral na tumutulong sa paglilinis ng kapaligiran. Si Jonas, ang mag-aaral na tumutulong sa paglilinis ng kapaligiran. Ang tamang sagot ay mag-aaral. Dumako na tayo sa ating pagsasanay. Para sa ating pagsasanay ay narito ang ating panuto. Tukuyin ang gamit ng pangalang may salungguhit sa bawat bilang. Tukuyin ang gamit ng pangalang may salungguhit sa bawat bilang. Narito ang ating 5 pangungusap at narito naman ang mga pangalang may salungguhit. Bibigyan ko kayo ng 2 minuto upang tukuyin ang gamit ng pangalang nakasalungguhit sa bawat bilang. Galingan ninyo ha! Huling 1 minuto. Huling 10 segundo. Tukuyin na natin ang mga kasagutan sa ating pagsasanay. Sa unang bilang, ang nakasalungguhit ay mag-aaral at ito ay kaganapang pansimuno. Sa ikalawang bilang, ang pangalang nakasalungguhit ay Rona at ito ay ginamit bilang pantawag. Sa ikatlong bilang, ang pangalang nakasalungguhit ay Bata at ito ay ginamit bilang simuno. Sa ikaapat na bilang, ang pangalang nakasalungguhit ay Hardin at ito ay ginamit bilang layon ng pang-ukol. At para sa ika-5 bilang, ang pangalang nakasalungguhit ay sasakyan at ito ay ginamit bilang layon ng pandiwa. Naway nakakuha kayo ng 5 tamang sagot mga bata. At nawa ay naintindihan ninyo ang ating aralin patungkol sa gamit ng pangalan. Kaya magkita-kita tayong muli sa ating susunod na talakayan. Paalam!